ngayon ay kayo yung mabalat na napili na sections para umattend at makinig at isabuhay kung ano yung naituturo o ibabahagi sa atin ng ating mga tagapagsalita. No? So, makinig lang ng mabuti para hindi sayang ang ating oras at tiyak may matututunan. Ganon din naman sa klase. Pag nakinig, may matututunan. Pag hindi nakinig, wala. Bali po ay kasama po sa aming charter member, ang Sir Fred Magbanwang. Ayun, kaya nagkaroon po kami ng project dito, yung food drinking fountain sa canteen. Hindi po namin alam kung gumagana pa. So, ano ang Rotary? Okay. Naku, may sasagot. What's Rotary? Sige na, sige. Okay. Meron ba ng mga kasagot? Okay, hindi kayo kumain ng trivia, ha? Ano ba? Wala? Okay, yung Rotary, nag-start kami sa 4 na tao sa US, sa Amerika. So, yung 4 na tao na yun, magkakaibigan sila. Mga professionals, merong lawyer, may tailor, may businessman, saka may miner. So, sabi nila, hindi pwedeng nabubuhay lang tayo sa mundo na wala tayong ginagawa na purpose. Ano yung purpose ng Rotary? So, nagkaroon kami ngayon ng purpose, which is tumulong sa kapwa. Ang motto ng Rotary is service above self. Lahat kami may mga kanya-kanyang profession, pero tumutulong kami sa mga nangangailangan. Ang presidente namin ngayon, sa Rotary Club San Sidauta, is the provincial director ng Philippine Palit mo po. National Police. Philip, balik. Ang presidente namin No, ngayon wala. ay yung president ay yung provincial director ng Philippine National Police. Siya yung pinakamataas sa lahat ng police sa buong probinsya. So, bakit kami nag-join sa Rotary? Kasi gusto namin lahat tumulong. Yun ang purpose. Ano na punta na? Dating ano po yung pag-ibig ko natin yung pag-awig. Anything else? Ano yung unang pumapasok sa isip niyo? Kung narinig yung mental health, gano'n. Oo ma'am, hindi po. May iba pa ba? Wala na. Okay. So, some common misconceptions, di ba? Pag narinig natin ng word na mental health, sabi nila, isip ka agad ng mga tao, may problema sa pag-iisip. Tama ba? Problema sa pag-iisip. Baliw. Minsan, sinasabi nila, pag sinabi mo may sakit ka sa mental health, sabi nila, ito ay kaartehan lamang. OA yung term nila. O kaya naman ay gawa-gawa lamang ng ating isip. So, these are the common misconceptions of mental health. Kaya hindi siya masyado na pag-uusapan noon. Kaya ngayon, medyo nagiging isa siyang hot topic ba? Ano ba yung term? So, hindi po ito hindi po. No? Hindi siya gagawa-gawa. Hindi siya kaartehan. At hindi ito, katulad ng sinasabi ko, hindi gawa-gawa o kaartehan lamang. Dahil kapag na-compromise ang ating mental health o yung kalusugan ng ating pag-iisip, lagi-lagi naaapektuhan din nito ang kalusugan ng ating katawan. Or mga negative thinkers. They ignore or deny their problems. They cannot accept change. They let the stress control their life. They use the new messages. Ibig sabihin, mahilig silang manumbat. Like, they blame other people for the things that is happening to them. They are aggressive and passive. Depressed. They run from conflict. They are close-minded. Kahit gaanong pagpapaliwanag, hindi nila naiintindihan. Kasi nga, sarado ang isip nila. And lastly, they need to run. The need to run the group.
Pag nade-depress daw ang tao, okay, there's a difference with being sad at saka being depressed. Kapag sad ka, nalungkot ka lang parang siya, bumagsak ako sa exam, nakakalungkot ka naman. Ganun. Hindi yung, bumagsak ako sa exam, I'm so depressed. No, hindi yung depressed ka. Pag sad ka, parang nalungkot ka lang because there's something na gusto mo mangyari, hindi nangyari. So parang 1 day, 2 days, okay lang. So when you become depressed, ito na yung hindi ka na makakain, hindi ka na makaligo, hindi ka na makatulog, yung pasakit na yung katawan mo, parang masakit ang ulo mo. Tapos ito ay tumatagal lang hanggang 2 linggo or more. Kapag may nararamdaman kayo ng mga parang ganon, huwag niyo siyang ibabaliwala kasi sometimes sa parang natin okay lang. Ang sakit ng kaisipan, sakit ng buong katawan. Parang nagre-reflect siya. Pag nalulungkot ka, nade-depress ako, hindi ka makatulog, hindi ka makakonsentrate sa school, lalo ka nag-iisip. So, naaapektuhan yung buong pagkatao mo, mentally and physically. Gawan. Kaya lang, ang talagang gusto-gusto namin babae, yung mga babaeng pinahihirapan kami. Alam niyo kung bakit? Mga babae, mga lalaki. Kasi, ang isang bagay, pag madali mo siyang nakuha, bali wala siya. Tama, mali? Parang ano yun eh, pag hindi mo pinaghirapan ng isang bagay, bali wala siya para sa'yo. Kaya kami mga lalaki, kung sino yung pinakamahirap ligawan, sinusungitan kami. Yung, kumbaga sa lahat na lang pinapakita namin, hindi pa namin mapa-impress. Yun ang talagang tinututukan namin. Bakit? Kasi pag napasagot namin yun, ano gagawin ng mga lalaki pag napasagot namin yun? Aalagaan namin, iingatan namin, di ba? Kasi sabi namin, ang hirap namin niligawan ko, tapos niligawan namin ng basta-basta. Oo ka na, isasabihin ng lalaki na, wow. Oh. So, wala kang gaanong puwang. Kaya, pagka may naligaw sa inyo, paabutin yung mga 1 taon, 2 taon. Pero kung niligawan kayo ngayon, mamaya kapon, okay na kayo, wala yan. Magkaroon kayo ng pagpapahalaga sa sarili. Aralin muna, kasi pag graduate kayo, ang daming maniligaw. Yes. Ako share ko lang yung personal experience ko. I am single ako for 20 years. Kasi nagpakasal ako, hindi kami nagkasundo, naghiwalay kami. So 20 years akong single. Ang daming naniligaw pero hindi ako sumasagot. Kasi ang priority ko, matapos ko yung mga anak ko kasi 3 ang anak ko. So, meron ako isang masulit na niligaw. 5 taon niya ako sinulo bago ko siya sinagot. Kasi, kailangan ko siguraduhin kung totoo ba siya sa akin. So, bago ako nag-asawa, sobrang manunuyo, pinakita niya talaga na lahat na ako talaga yung gusto niya bago kami naging mag-asawa. At lalaki din ang karapat-dapat para sa inyo. So, i-priority niyo magtrabaho para mabili niyo lahat ng gusto niyo. Diba? Lahat ng bagay di sa pinagsisikapan, hindi natin siya makukuha ng madalita. Pag hihirapan niyo yan, para ang bunga niya ng fruit niya masaya. Mas maganda. Pag may tiyaga, may nilata. Any more questions po? Bubutin ng inyong sarili. Okay? Kung may problema na, ano gagawin? Okay, kung may gustong kausap, pumunta lang po sa diagnostic. Parati lang ako si Ma'am Pat sa room 214. Okay na. Oh, sir. Problema, huwag gagawa ng masama, punta ng diagnostic, hanapin si Ma'am Catherine sa room. Alam mo kung bakit importante yung 214? February 14 yun. May kanta kasi yung tungkol sa pag-ibig kasi yung 214. Kaya nga sabi ko, yung
yung confession ni ma'am talagang para sa kanya. O, tatandaan nyo madaling tandaan na room 214, Ma'am Kathleen. May natutunan ba kayo? Ano na? Maod, kasama yan. O yung early pregnancy, kasama rin talaga yan. Di ba? Kasama rin daw yung problema ng mag-asawa na naghiwalay. Problema din ng mga bata. Diba? Mga magulang. Kaya kayo mga anak, kayo ang huwag yung kakampihan nyo namin, yung tatay nyo, tingnan nyo kung ano yung tama. At pagpatiin na lang ninyo. No? Kaya kayo na din mga anak, kayo ang nagbabayad sa inyong amang ina. Tama. Anxiety. Nasasakal po nila ako. Nanginginig po ako din. Okay. Umaan po yung dibdib ko. Ganun po. And feeling ko po anxiety po yun. Based on what I know po. Okay. Ang anxiety kasi sa different form yan, sa different situation. Kapag nandun ka sa posisyon na parang nararamdaman mo na nagiging anxious ka na, magkakaroon ka na ng hindi magandang feeling, automatic, aalis ka doon sa lugar. Aalis sa halimbawa, nandito tayo halimbawa, ngayon. Nararamdaman mo na parang, nararamdaman mo na hindi ka makahinga, parang sumisikip ang dibdib mo, nanginginig yung mga laman mo, aalis ka doon sa lugar na nagbibigay sa iyo ng anxiety. Ngayon, kapag hindi mo siya makontrol, kailangan mo na uminom ng gamot kasi nakakatulong yun para sa magiging anxiety feeling mo. Always tell your parents because at the end of the day, ang nanay at tatay ninyo ang tutulong sa inyo. Para si nanay at si tatay ang magsasabi sa school kung hindi ninyo makontrol. Kasi bullying yan, ngayon may klase na pang bullying, hindi na ito acceptable. Lahat ng school po baka may mga kids na may nabubuli sa inyo ngayon, sabihin niyo agad sa school, kay teacher, kay sir, at pag hindi niyo na makontrol, sa mami at daddy, sabihin niyo, para ma-stop yung bullying. Meron kami case sa Bubog National High School, nabully siya sa Facebook. Kung ano-ano sinabi niya hanggang hindi na siya makapasok. Nasa ibang munisipyo pa. So kailangan papuntahan namin sa ibang munisipyo yun para to stop the bullying. Kaya bago pa lang simulan nito niyo, don't let anybody treat you badly. Do not let them treat you badly. Kasi hindi po yun tama. Alam sa story. Sorry po ulit na. Ano pangalan mo? Agil po. Kapag halimbawa siya, hinawakan kayo sa balikat at hindi niyo gusto yun. Hindi niyo gusto ha, girls ha. At sinabi niyo, pwedeng tanggalin mo yan. Instead of tanggalin, lalo pa niyong ginanong gano'n. That's sexual harassment. Pwede na po yung reklamo. Kasi sexual harassment ay yung pag-akbay, paghawak, pag-holding hands, pagkalabit. Kapag hindi niyo gusto, sinabi niyo, stop it. Stop. Yung word ha, stop. Yun po ay sexual harassment. Kapag hinawakan kayo sa hita, hinimas-himas kayo, hindi lang ng classmates mo, ng professor nyo, ng uncle nyo, ng kuya nyo, sa loob ng bahay, best friend ni tatay, best friend ni nanay, kasi dyan nagsisimula yung mga sexual harassment. Not only in school, in the house, or in your friend's house, or whatever, na hindi ninyo ginusto at sinabi nyo stop ay hindi tumigil, sexual harassment yun. Kasi yan ay kailangan, kaya sabi ko, don't let anybody treat you badly. Kasi kayo din na magpapanutulong. Kasi minsan, yung mga naghaharas, tatakutin kayo yan eh. Kapag sinabi niya, papatayin ko si tatay mo. Kapag sinabi niya, bibigyan kita na ng akubad, yung mga ganun. Lahat ng pananakot yan gagawin nila. So, huwag kayo matatakot. Kasi kailangan, pag hindi kayo nagsabi, habang buhay na kayo, hindi lang harassment, imumolest siya na kayo. Is hereby awarded to Ms. Catherine Villar Ramirez in grateful acknowledgement for sharing her precious time as a speaker during Mental Health
touring seminar entitled Kabataan, Ikaw ang Pag-asa ng Pamilya at Bayan. Given this 15th day of March 2024 at San Jose Occidental, Mindoro. We lecture now on motivating president. For Dr. Jonah B. Filipino, MD. And Sir Jesse Chobian, pwede mong tubig na. Thank you very much.